Hi guys! Welcome back to my channel. So for today our video, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Thai fried rice bagoong na mismong gawa ko. So ipapakita ko sa inyo kung paano kong gawin. So ayan na nga po ako, nagbalat ako ng niyog at biniak ko lang. At una natin gagawin at magkukudkud ako or magkakayod ako ng isang pirasong niyog. So ayan na nga guys, biniak ko na at kukudkurin ko na. So tatanggalan lang natin ng tubig. So ayan na. So ayan yung lola nyo. Ayan. So biniak ko na guys. So ipapakita ko sa inyo. So ito guys, nagkudkud na ako. So kunudkud ko na yung isang buong niyog. Ayan yung lola nyo, nagkakayod na guys. So mahirap lang kayo rin, pero mas maigi na ikaw yung nagkayod. Dito sa amin, ang tawag dito is kagod. So sa Tagalog is kayod ba? So basta yun. So ayan, mano-mano ko siyang gagawin dito sa aming probinsya. So ayan yung aking background.
So, ayan guys, natapos ko ng kayurin. So, ayan, may nagbili lang, kaya may tao sa aking likuran. Bumili ng tinapay. So, ayan, tapos na akong magkayod or magkagot. So, maglalagay lang ako guys ng 2 basong tubig. So, ayan. At pipigain na natin. So, bago guys, pigain yung ating coconut, kailangan malinis yung ating kamay. So, nagugas naman ako. So, ayan. So, ayan na nga guys. Naglagay lang ako ng 2 basong tubig at pinigaan ko na. So, ayan. So, pinigaan ko na at sinala ko na yung tinatawag na sapal. So, ayan, nagpasindi lang ako ng uling sa kalan kasi sobrang mahal ng gas ngayon. So, ayan, yung gamit namin dito is minsan kahoy at uling sa bao. So, ayan na guys. So, mainit na yung ating kawali at ibubuhos ko na yung ating gata. So, ayan, yung ating coconut fresh. So, ayun guys, ang gagawin lang natin is papakuluin ko lang at ilalagay ko mamaya yung ating dilis na binabad sa salt. At ayan na nga guys, nailagay ko na, hindi ko na sa inyo naipakita. So, ayan. Natunaw na siya and then papalaputin lang natin ng konti. At so, hanggang sa maging umunti yung sauce niya. So, ayan, nilagyan ko lang ng ilang pirasong dahon ng kalamansi. So, ayan. So, haluin lang natin uli ng bahagya. So, ayan guys. Ang iba naman ay lagyan ng dahon ng kalamansi. So, ako nilagyan ko para mabango siya. Ayan. So, ayan na nga guys. So, tinakpan ko na uli at ayan. So, ayan, medyo na siya, medyo malapot na siya ng konti at ayan na. Ang ginagawa ko nito guys, pinapa-oil ko siya ng konti na galing doon sa ating coconut milk. So, okay na siya guys. So, magsasangag ako ngayon ng kanin. So, ayan na nga. Sinala ako kasi yung mga ng dilis, yung pinanggawa natin ng fresh na bagoong, yung mga tinik niya. So, ayan guys, nakikita nyo yung mga tinik niya guys, yan. Kaya, sinala ko para hindi makahalo dun sa sauce. Ayan. So, ayan na siya guys. So, ayan, yung ating bagoong fish na niluto ko sa gata. Guys, nagpainit ako ng kawali. Yung kawali, same lang yung ginamit ko, hindi ko na hinugasan. So, ayan, nagpainit ako ng oil. So, ayan. Hindi ko na hinugasan yung kawali guys kasi dyan ko naman din niluto yung ating bagoong fish. Niluto ko sa coconut milk. So, ayan na guys. Nilagay ko na yung ating garlic. So, haluin lang natin hanggang sa mag-brown ng kaunti. Guys, remember ha, hindi na natin dito kailangan mag-ulam. Depende sa inyo kung gusto nyo mai-partner dito sa ating Thai bagoong fried rice. So, nasa inyo kung gusto nyo mag-partner ng ibang ulam. So, ako hindi na ako nag-partner ng ulam kasi may isda na nga siyang halo na niluto ko sa gata at yun, tinunaw ko sa gata. And then, yun yung ginawa kong bagoong fish na may coconut milk. So, ayan na guys. Lalagay na natin yung ating bahaw na kanin. So, ayan. Mas masarap kasi bahaw na kanin yung ating sinasangag. Ayan. At dapat yung kanin nyo is yung buhaghag. Huwag yung malagkit na kanin. Kasi pag sinangag is buo-buo siya. Hindi siya buhaghag. So, ayan na guys. Haluin lang natin. The reason why kung masarap yung Thai bagoong rice, kasi yung isda na yun, hindi mo na kailangan ng ulam. Kasi yung dilis na bali binabad sa asin, and then hanggang sa parang natutunaw siya ng konti. Yun yung ginagawa kasi kadalasan namin rito. Ang tawag namin is patis dito. Pero may ibang patis naman yung hinahalo sa mga
ulam, panimpla. So, itong patis guys na tawag dito sa aming bagoong fish or patis sa amin is niluluto namin sa gata. So, ayan na guys. So, naglagay lang ako dito ng kaunting salt. Konting salt lang. So, ayan, haluin lang ng maigi. Pagsangag naman guys, kailangan lang natin haluin ng haluin para hindi siya matutong or hindi dumikit yung kanin sa kawali. So ayan, kailangan lang ng agapay sa paghalo. So, pagkatapos haluin guys, so maglalagay ako ng kalahati lang ng aking nilutong bagoong fish. So, ayan. So, haluin lang natin para makoat sila lahat ng ating bagoong fish sauce na ginawa ko. So, ayan na siya guys. Ang iba nito, pag nagluluto, sinahalo yung parang laman niya, yung parang kagaya nung kanina, yung sinala ko, hinahalo nila minsan. So, ako, hindi ko na hinalo. So, ayan. Depende sa inyo guys. Ang iba kasi gusto ng spicy. Ginalagyan ng sili. So, ako hindi ko na nilagyan. So, nasa inyo kung gusto nyo lagyan ng sili. So, ayan. So, haluin lang ng maigi para mahalo lahat yung ating kanin na may fish bagoong na niluto sa gata. So, ayan. So, ayan na guys. Malapit na natin ilalagay ko lang siya sa ating lagayan. So, ayan na. So, ayan na siya guys. Yung rice guys is may halong brown rice. So, pinaghatit yung brown rice and then yung white rice. So, ito na guys yung aking Thai bagoong fried rice. So, nalagyan ko lang ng mango sa taas or topping. So, thank you for watching guys. Lamig kayo. Lamig kayo. Lamig kayo.